Hello, welcome sa ating YouTube channel, Format Haters. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, ay maaaring pumunta lang po kayo sa YouTube at isearch ang Format Haters. At mag-subscribe na kayo dun at pindutin na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na math videos. At i-share nyo na rin sa inyong mga katropa, mga klase na gusto ring matuto sa math dahil ang ating channel ay pinapadali ang mga topics sa math. Okay? Ngayong araw ay nasa operation rules pa rin tayo or fundamental operation. Etong topic na ito ay mahalaga para sa mga gustong matuto sa math. Lalo-lalo na sa yung mga magagaling sa math ay talagang dapat matutunan nila ito. Walang magaling sa math na hindi nila ito alam dahil napakalagang topic ito para sa mga mahilig sa math at para sa hindi mahilig sa math. Dahil nandito ka ay sisiguraduhin kong ang discussion natin ay papadaliin natin. Okay? So, etong topic na ito, kung titignan natin, talagang madali lang. Pero, nagiging complex siya dahil yung addition at subtraction, multiplication at division ay magkakaiba-iba yung kanilang rules. Okay? Kapag isa lang ang alam natin na rules dyan, ay maaring mamali tayo dun sa ipapasagot sa atin. Okay? Lalong-lalo na sa mga magtitake sa CS is dahil marami akong CS reviewer, is nakita ko talaga na marami talagang question or problem na nakapaloob doon yung operation rules. Okay? Kaya dapat na pag-aralan natin ito. Okay? Sa apat na operation, nandoon pa rin tayo sa addition rules at ito na po yung part 3 dahil tinatapos lang po natin yung dalawang topic na mayroon ang addition rules. Unang-una, meron itong like sign, tapos na po natin lahat ng topic sa like sign. Okay, ngayong araw, dito tayo papasok sa topic na unlike sign. Okay? Unlike sign, meron siyang, dyan sa number 1, positive plus negative equals to positive or negative. Okay, explain ko lang yun mamaya. Tapos number 2 is negative plus positive equals to positive or negative. Okay, so dyan tayo sa number 1. Iikot yung ating topic. Okay? So, positive plus negative equals to positive or negative kasi yung sign niya ay nakadepende dun sa malaking number. Kung sino yung may malaking number, yun yung gagayahin yung kanyang sign. Okay? Malinaw? So, pumunta na tayo sa ating example. Unang example natin ay number 1 is close parenthesis positive 7 plus close parenthesis negative 48. Okay? Kapag unlike sign yung ating number, unlike sign sila, yung ating 7 is positive, yung ating 48 is negative. Ang dapat na sumagi kagad sa isipan natin dyan is minus yan. Even na yung ating operation dyan ay positive or plus. Okay? Nakuha? So, kapag ganyan yung makita nyo na problem, ay isa-subtract natin yung dalawa na yan. So, ibig sabihin 48 minus 7. So, equals to 41. So, dito na ipapasok kung ano yung sign na ilalagay natin kay 41. So, sino ba ang malaking number sa 7 at saka 48? Di ba si 48? So, ano yung sign ni 48? Negative, di ba?
Kaya ang ating sagot ay negative 41. Okay? So, number 2. Positive 12 plus negative, close parenthesis, negative 4 equals to 8. So, anong sign yung ilalagay natin kay 8? Si 12 ay positive. Si 4 ay negative. So, sino ang malaking number sa kanila? Si 12. Kaya positive ang ilalagay natin kay 8. So, always nyong tandaan, kapag positive, invisible na yan siya. Hindi na natin dapat pang ilagay si positive. Okay? Yang si 8 ay may positive na nakalagay dyan, pero hindi na yun dapat pang ilagay. Okay? Number 3. Last example natin. So, close parenthesis, positive 9 plus close parenthesis, negative 23. So, unlike sign na naman sila, di ba? Unlike sign. Kapag unlike sign talaga, ganun din sa number 2 pala. Unlike sign sila, okay? Dito sa number 3 natin is unlike sign sila, di ba? Kasi positive yung 49, tapos negative yung 23. So, always natandaan natin kapag unlike sign, ay diretso natin lang i-minus yan. Okay? Diretso minus. Okay? Ibig sabihin 49 minus 23 equals to 26. Okay, yung sign ay nakadepende kung sino yung malaking number sa kanila. So, ang pinakamalaking number sa kanila is yung si 49. So, positive 26 ang ating sagot. So, yan lang. That's it.